Kriza, nanuot na sa ilong ng dalagang natural na amoy ng binata. Tumindi pa yon na malalim mabuntong hininga ito na makitang natutulog pa rin siya. Pinaghalong woody scent iyon na may kasamang maskuladong gel ng aftershave na mamahaling ginagamit. Amoy na tila ba mababaliw ang sino mang makakaamoy noon kagaya ng isang uri ng gamot na hahanap-hanapin ang katawan ng isang tao oras na matikman. Naparunok pa ng laway si Kriza. Alam niyang ramdam nitong gising na siya. Hindi lang siya nito masita dahil may kausap sa cellphone ng abogado. Mahina ang boses pero halatang nakikipagtalo siya sa kung sino mang kausap niya na mga sandaling iyon sa diin ng tono. Ilang beses ko pa ba sa iyong uulitin para maintindihan mo? Bawal gumamit ng cellphone sa loob ng infusion room pero walang makakapigil kay Nick kahit na mga nurse na nakatoka doon. Wala ring magawa ang mga taong naroon kundi titigan lang ang binata para ipakita sa kanyang bawal ang ginagawa. Nagbabaka sakali na mahihiya ito. Mukhang kagalang-galang pero simpleng rules lang hindi niya masunod. Saad ng isang ginang na dinaldo ng anak. Hindi na ito nakapagpapigil. Di rin naman nagtagal yon. Hustong ibinaba ni Nick ang cellphone. Sa natapos sa tawag nagpanggap si Chris na nakagigising lang. Uminat-inat pa ito pang banatin ang kanyang mga butong natulog. Nilingon na siya ni Nick gamit ang mapanuring mga mata. Ang orihinal na namumutla nitong mukha kanina bumalik na sa dati. Pink na ulit ang lips nito at pisngi. Ang mapungay na mata ng dalaga hindi nakaligtas kay Nick. Lalo pang nagpabilis ang tibok ng puso niya. Aminin man niya o hindi, batid niyang nahuhumaling na siyang tumingin sa mga matang yon ng babae na para bang matagal na niyang nakita. Gaano mo pa katagal na gustong magstay dito? Tapos na ang IV drip mo, wala ka pa bang planong umuwi? Hapon na, hindi ka pa ba hahanapin? Doon pa lang mabilis na sinipat ni Kriza ang kanyang isang kamay. Napahiya na siya na makitang wala na nga doon ang karayom na nakatusok sa kanya kanina. Namula magkabalan niyang mukha sa labis na hiya. Mabilis din siyang tumayo na hindi pa alam ang gagawin. Dinampot naman ni Nick ang kanyang coat na nahulog ni Kriza sa sahig at sinilid na sa bulsa niya ang hawak niyang cellphone. Tara na, ihahatid na kita sa bahay niyo. Alok nitong nagpalingon na kay Kriza sa bulto ng binata habang di niya malaman kung bukal ba sa loob iyon. Wag na, nakapunta nga ako dito mag-isa kaya ko ring umuwi ng ako lang. Mabilis na pagtanggi ni Kriza. Ayaw na niyang abalahin si Nick. Huwag ka nang tumanggi at mahiya. I won't accept your reason, Chris. Wika ni Nick na dire-diretsong humakbang papalabas ng ospital. Nahangilabot pa man sa paraan ng pagbanggit ng kanyang palayo si Kriza, wala na siyang nagawa kundi ang sumundo sa binata. Nauna na kasi itong lumabas at kapag hindi siya sumunod, baka magalit to sa kanya. Pikit mata na lang niyang susundin to ngayon. Next time na lang niya tatanggihan ito, isa pa, para mabilis na rin siyang makauwi. Gusto niya nang humilata sa higaan at kung mag-aabang pa siya ng taxi, malamang mapapagod siya. Habang binabaybay nilang dalawa ang daan pauwi ng bahay, nakatanggap si Nick ng tawag. Matapos makipag-usap doon ng masinsinan, agad na bumaling to kay Kriza. Kailangan kong saglit bumalik sa penthouse upang kunin yung fax na doon na isend. Ihahatid kita sa inyo pagkatapos kong makuha yon. Agad na binalot ng pag-aalinlangan ng puso ni Kriza. Medyo may pagdududa siya doon. Pwede naman siyang ibaba na lang doon ang binata, tapos siya nang bahalang mag-abang ng taxi. Di yan na kailangan sumama patungo ng tirahan nito. Di naman sa pag-iinarte niya pero batid ni Kriza na kahit sang anggulo tingnan ay pangit sa isang babae kung pupunta to sa bahay ng isang lalaki na sila lang at isa pa hindi rin naman kaano-ano. Iba pa rin na magiging dating sa iba. Hindi naman sa advance siya mag-isip pero sa ginawa nito sa kanyang paghalik kahapon sa loob ng sasakyan, hindi malabong may kung ano na naman tong gawin sa kanya sa bahay nito, lalo pat silang dalawa lang. Natatakot siya na baka may kung anong gawin ang binata sa kanya na sa bandang huli, hindi niya kayang tanggihan dahil sa kawalan niya ng lakas. Kahit paanong kumbense ni Kriza sa kanyang sarili na imposibleng magkulang sa babae si Nick gayong sa antas ng pamumuhay nito, itsura at stable na katayuan ng kanyang karera. May takot pa rin namumuo sa loob ng puso niya na bumilis na ang tibok. Wag na, Attorney Bentacourt, ibaba mo na lang ako dito. Di na natapos pa ni Kriza ang litanya dahil nag-U-turn ng sasakyan ng abogado. Pinaharurot na nito ang sasakyan patungo ng kabilang direksyon kung nasa ng kanyang tirahan matatagpuan. Shit, ang bilis niya mag-drive. Hindi kaya kami maaksidente nito? Kausap ni Kriza sa kanyang sarili na maigpit pa ang hawak na suot niyang seatbelt. Iba pa rin talaga.
ng trip ng abogadong to. Nakakaloka. Kahit kailan talaga para desisyon ng abogadong kasama niya. Ni hindi mo na ito marunong na makinig sa opinyon ng iba. Titiisin na lamang ngayon. Sabi naman nito ay saglit lamang sila doon. Magiging mapagmatyag na lamang siya sa mga kilos ng binatang kasama. Kalma, Kriza. Kumalma ka muna. Baka naman ito na magiging daan para tulungan ka. Huwag ka na lang mag-isip ng mga negatibo. Ilang sandali pa narating na nila ang isang prestigyosong palapag ng building. Pabalagbag na pumarada ang sasakyan ni Nick sa parking lot na kulang na lang takasan ng ulirat si Kriza sa gulat. Ang akala ng dalaga penthouse ang pangalan ng building, pero literal palang penthouse iyon ang naturang building ang inookupan ni Nick. Halos malula siya sa taas noon. Hindi na lang niya iniisip yon habang paakyat sila ng elevator. Sa bungad pa lamang ng lugar, halatang mayaman na nakatira doon. 6 o modelong nakatira sa klase ng interior at design. Dito ka na lang sa living room. Hintayin mo ako dito. Huwag kang pumunta sa kung saan at baka makalimutan ko mamaya na may kasama pala ako dito. Seryoso ang mga matang bilin ni Nick kay Kriza na tayong tango lamang naging kasagutan. Nasa study room ko ang fax machine ko. Saglit lamang ako sa loob. Ani Nick na tuloy-tuloy ang lakad patungo doon. Sinundan niya ng mga mata ni Kriza na dahan-dahan nang naupo. Mabuti na yung pakinggan na lang niya ang binata at wag nang susuwayin. Baka nga naman makalimutan siya nito kung sang lupalop siya pupunta. Sol lang ang binata doon. Wala itong kasama kahit maid. Yun ang napapansin ni Kriza habang ginagala ang mga mata. Halataring lalaki nakatira doon dahil sa kakaunti ang mga gamit ng mga appliances. Ano ang tingin niya sa akin? Mahilig makialam? Bulong-bulong ni Kriza. Pagkuha ni Nick ng documents at pasadahan niya sa akin nang kinuha niya ang cellphone para tawagan ng kanyang assistant, bigyan ng instructions ng kanyang mga gagawin. Pagkatapos ng tawag, nasa plano niya nang ihatid ang babaeng kasama niya sa kanilang bahay para magawa na rin niyang makauwi sa kanila para sa inaalok na dinner ng kanyang ina. Akma na siyang lalabas ng silid nang matigilan siya sa ringtone ng cellphone. Unique yun at para lang sa isang phone number. Mabilis na nagbagong hilatsa ng mukha ni Nick na makitang hindi nga siya nagkakamali. Umigting ang mga panga niya. Ayaw niya sanang sagutin iyon pero kailangan niyang gawin para tumigil na ito. Hello? Nailayo niya na ang cellphone sa tenga na magsimulang magsalita iyon. Hindi siya nagsalita. Patuloy niya lang pinakinggan ang kausap ng kabilang linya hanggang sa tuluyan na iyong naputol. Hindi na ito muli pang tumawag. Marahas na nagpalit ng mood si Nick. Kumuha siya ng bote ng alak sa cabinet at walang pakundangan nagsari na ito sa baso. Di naisip ang kasama niyang babae na naghihintay sa kanya. Matapos na makaubos ng 2 baso at kalahati, ay tumayo na siya sa harap ng bintana. Pinanood ang view na unti-unti nang kumikislap ang mga ilaw sa malawak na lugar na unti-unting pagagat ng dilim sa nagpapaalam na liwanag. Lumamlam pa ang mga mata niya sa tanawin. Paray na ang ginagawang paglingon ni Kriza sa silid na pinasukan ni Nick kanina na sinasabi nitong study room. Kanina pa ito sa loob at hanggang ngayon hindi pa rin lumalabas. Uhaw na nga siya at lahat hindi pa rin ito natatapos sa kung anong pakay niya sa loob. Akala ko ba saglit ka lang sa loob? Kanina pa siya dun saglit ba yun? Nguso niyang medyo dismayado na sa binata. Inip na nga rin siya. Nung una narinig pa ni Kriza ang tunog ng fax machine. Ganon din ang pagtunog ng telepono nito. Marinaw pa sa pandinig niyang sinagot yun ng binata at pagkatapos ay wala na siyang anumang narinig. Di na mapigilan ang dalagang mag-alala lalo nang makita ni Kriza ang pag-aagaw ng dilim at liwanag sa nakabukas na glass wall ng penthouse. Gusto sana niyang makainom kaso nahihiya naman siya na kusang magtungo sa kusina at kumuha ng tubig. Baka sabihin masyado siyang komportable sa bahay nito, gayong bibisita lamang naman siya. Hindi nga bisita, sabit lang ang pagkakapunta niya sa bahay nito. Kung katukin ko na kaya? Nang di na nakatiis ay tumayo na si Kriza at tumapit sa pintuan na pinasukan ni Nick. Dirikat niya ang tenga sa dahon ng pintuan upang pakinggan ko anong gagawin pa nito sa loob. Hindi sinasadya, bahagyang natulak niya ang pintuan at maliit na umawang iyon. Lintik naman talaga pahamak. Baka sabihin sinisilipan ko siya. Akbang hihilahin na ni Kriza ang pintuan pasara nang mahagip ng mga mata niya ang likod ni Nick.
Nakatalikod to sa kanya kaya naman di niya makita ang reaksyon sa mukha nito. Subalit sa bagsak ng balikat nito, halatang binabalot ng kalungkutan ang lalaking nakatanaw sa labas. Base sa instinct niya, may namimiss ang binata na sandaling iyon. Minabuti na lang niyang isara ang pintuan at hayaan na ito. Hihintay na lang na matapos ito ang kanyang business sa loob ng naturang silid. Tigil! Narigas ang katawan ni Krisa nang marinig ang namamalat na boses ni Nick na puno ng pakiusap. Hindi niya nga ito magawang lingunin. Mariin niyang ipinikit ang mga mata. Sising-sisi na pinili niyang sumilip sa kanya. Sorry, Attorney Benedict. Di na nagawa pang tapusin ni Krisa iyon nang maramdaman niyang may mga bisig na yumakap sa kanyang katawan mula sa likuran. Napanganga pa siya doon at parang binuhusan ng malamig na tubig ang buo niyang katawan na magsimula itong masuyong halikan ng kanyang leeg. Sa init ng hiningang dumadampi sa puno ng kanyang tenga, para na siyang mababaliw at mawawala sa katinoan ng oras. Hindi pa ititigil ang abogadong kanyang ginagawa. Halatang wala na sa tamang katinoan. Hindi ba't pumunta ka dito para makipagtalik sa akin? Napadilat ang mga mata ni Krisa sa sinabing iyon, Nick. Ano namang pinagsasabi ng lalaking to? Hindi ba't isinama siya nito doon para may kunin na facts? Tapos pagtatangkaan siya makipagtalik dito. Sinilip lamang niya to dahil worried lang siya na may nangyari na nga dito. Attorney Bentecourt. Sinubukan niyang kumawala dito, ngunit hindi siya nito hinayaan na gawin ang bagay na yon. Humigpit pa ang yakap ito sa kanyang katawan na animay tatakasan ng lakas ng mga sandaling iyon. Walang kahirap-hirap siya nito na nagawang isandal sa pader. Siniil pa nito ang labi niya at halik na hindi niya matanggihan. Biglang nanlambot ang kanyang mga tuhod at wala siyang ibang magawa kung hindi ang hayaan itong angkinin ang labi niya at taplusin ng mainit na palad ang balat niya. Kilala si Nick na mahusay sa pagpapahirap ng tao kada nakikipagtalik siya. Nagiging halimaw ito sa kama at nawawala sa katinoan, lalo na at lasing. Ilang beses pa niyang sinubukan itulak ang katawan ni Nick, ngunit mas malakas pa iyon kesa sa kanya. Halatang lasing na rin si Nick na mga sandaling iyon, bagay na lalo pang nagpawala ng tamang katinoan ng abogado. Kung kailan tinanggap na ni Chris ang kanyang kapalaran at tuluyan na nagpaubaya, saka pa ito tumigil sa kanyang ginagawa. Bakit ka tumigil? Halos mahubad na ang suot na pantulog ng dalaga. Nakita niyang bigla na lang nawala ang nag-uumapaw na pagnanasa sa mga mata ng binata na nang maaninag ang bulto ng mukha niya ay mabilis na umatras. At kapag nakainom ako, hindi ko na alam kung ano pa ang ginagawa ko sa paligid ko. Binalot na ng sobrang kahihiyan doon si Krisa. Ang buong akala nila gusto talaga siya ng binata. Yun pala nakainom lamang ito ng alak. Ayusin mo ang sarili mo. Ihahatid na kita sa inyo. Napatdanan doon si Krisa na ilang segundo nang munang lumipas bago pa maigalaw ang namanhid niyang katawan. Nang mapansin niya ang reaksyon niya ni Nick, tinulungan niya ito. Ibinaba niya ang damit nitong nagawa niyang maitaas kanina at hihilahin na pataas ang pang-ibaba nitong skirt na hindi sinasadya na ibaba kanina nang haplosin ang hita. Ako na! Nanginginig ang boses na sabi ni Krisa. Hindi na makatingin diretso sa mga mata ni Nick na nasa kanya na ngayon. Kumibot-kibot pa ang labi niya. Sorry, hindi ko sinasadya. Di nagsalita si Krisa ng mga sandaling iyon, pahiyang-pahiya pa rin. Hindi talaga siya nag-iisip. Ang labas tuloy gusto niyang nangyari dahil hindi siya tumanggi. Napansin naman yon ni Nick at sobrang nakokonsensya siya sa ginawa. Upang ipakita na hindi niya intensyon at makabawi sa dalaga, ay siya na mismo ang tumawag kay Attorney Balboa at in-explain ang kaso ng ama ni Krisa. Gusto niya sanang kunin ang kaso kaya lang hindi pwede, lalo pat ang kapatid niyang babae ang masasaktan kapag ginawa niyang bagay na yon. Tutulungan niya na lang. Papuntay mo na lang siya dito, iho, na makausap ko na maayos sa personal. Hinahangaan at mataas ang respeto ni Miko Balboa kay Nick Bentecourt bilang junior niya. Magaling to sa larangan na parang susunod sa yapak niya. Kaya naman nang humingi ito ng favor sa kanya, walang patumpik-tumpik niyang tinanggap at pinagbigyan ng kahilingan. Agad din siyang nag-set ng appointment para sa kliyente. Maraming salamat, Attorney Hidalgo. Mahinang tumawa ang matanda sa kaseryosohan nito. Walang anuman, iho.
Kasalukuyan na nasa living room na sila ngayon. Magkaharap na nakaupo sa sofa habang pinapahupa ni Nick ang tensyon at takot na unti-unti nawawala sa mga mata ni Kriza. Nagawa na rin niyang bigyan ang dalaga ng malamig na tubig upang agad na kumalma. Bukod sa lawsuit ng papa mo, pwede ka nang humiling sa akin na iba. Kung may gusto ka pa, pagbibigyan kita bilang pagbawi ko sa'yo. Sabihin mo. Ngumiti lang si Kriza. Naiisip na maaaring mangyari na yon ng last na pagkikita nila, lalo pat binigyan siya nito na magiging abogado ng ama. Wala nang dahilan para muli pa silang magkita at umaligid siya sa binata. Ayaw na rin niyang ma-involve palalo sa abogado after ng kaso ng ama niya. Umiling si Kriza nang di tinitingnan ang binata. Nanatili ang mga mata niya sa baso ng tubig. Damang-daman niya ang init ng paninitig ni Nick. Bigla siyang nanibago sa pagtatratong ginagawa ni Nick sa kanya. Kung dati ang katawan niya lang ang palagi nitong tinitingnan, ngayon para nagbago na yon. Malamang ginagawa niya yon para maiwasan niya. Napagtanto marahil ang binata na di siya gaya ng ibang babae na madali niyang makukuha. Inosente siya. Wala na, Attorney Bentacourt? Kaswal na sagot ang dalaga na nag-angat na ng tingin. Gusto ko lang naman ay ang makakuha ng abogadong magtatanggol at ipaglalaban ang kaso ni Papa. Hindi pa rin nakakabawi doon si Kriza. Gusto niya nang umiyak sa isiping muntik niya nang maibigay ang katawan. Feeling niya ang dumi niya. Ilang beses na siyang nalawain ng binata gayong wala naman silang anumang relasyon. Gusto niyang umiyak pero di niya pwedeng gawin ang bagay na yon sa harap ng abogado. Ayaw niyang ipakitang kahinaan niya, isa pa, na hindi sila magkaibigang dalawa kahit bakit siya mag-take advantage at hihiling ng kung ano-ano dito. Maraming salamat sa tulong mo. Hayaan mo na sana ako mag-taxi pa uwi sa amin. Di mo na ako kailangan ihatid. Tsaka gabi na rin, baka may lakad ka pa. Hindi yon tinutulan ni Nick. Tahimik na ihatid lang siya sa ibaba ng building. Samahan mag-abang ng taxi na hindi naman nagtagal. Na makasakay siya, tumalikod na rin ang binata. Walang lingon-lingon na muling umakyat sa kanyang penthouse. Hindi man niya aminin. Baka sa mukha niya na nilalaman pa rin ang konsensya sa kamuntikan niyang magawang pag-angkin sa dalaga. Ilang kanto pa ang layo sa bahay nang bumaba ng taxi si Kriza. Hindi niya batid pero gusto niyang mapag-isa sandali, lumanghap ng sariwang hangin. Di siya diretsong umuwi ng bahay kagaya ng binayaran niyang pamasahe. Sure ka ba, miss? Opo, dito na lang po ako. May bibilin pala ako, nakalimutan ko eh. Gusto niyang magnilay-nilay sandali sa mga nangyari sa araw na yon at madalas nasangkot ang abogadong si Nick. Mabagal na siyang naglakad. Dinama ang malamig na hampas ng hangin na patuloy na humahalik sa pisngi niya. Sa itsura niya ngayon na napapahamog animo, hindi niya na kailangan ng IV drip kanina at nilagnat ng mataas. Nabaling ang atensyon niya sa isang parte ng lugar. Malapit na ang fiesta kung kaya naman may monti doong perya. Isa na ang Ferris wheel na kadalasang rides doon. Madalas na mga hindi mayayaman na nagpupunta doon at naranasan nila yon ni Alex. Madalas sila doon mag-date. Ngayon pa talaga. Hindi ko na siya mahal. Hindi ko na siya kailangan. Kung hindi sa kagagawan niya, hindi ako mahihirapan. Nasa bahay sana ako ngayon at nagpapahinga na. Wala nang iniisip na anumang problema. Sumakit pa ang mga mata niya na makita na maraming couple ang mga pumapasok at doon ay namamasyal. Sinasamantala ang ganda ng gabi para mag-date. Mapaklang napangiti pa doon si Kriza. Medyo ginapangan ng hiya na makita ng kanyang mga mata ang isang couple na mabilis naghalikan sa gitna ng dilim. Sa ilalim ng buwan. Aminin niya man o hindi, biglang na-miss niya mga ganitong sandali with Alex. Bahagyang namasa ang mga mata niya. Ang akala niya okay na siya. Move on na. Kriza? Ang mga kagaya niyang lalaki hindi iniisip, lalong hindi iniiyakan. Kastigo niya sa sarili sa malat na tinig. Kailangan niyang sabihin to. Sa pagkakataong yon, hindi napansin ni Kriza ang pagdaan sa gilid niya ng isang Golden Continental. Mabilis siya nitong nilagpasan ngunit di naging dahilan yon upang di siya makita ng driver nitong si Nick. Is that her? Ano pang ginagawa niya rito? Akala ko uwi na siya. Naghanap ng bakanting couch si Kriza na makaramdam ng pabamanhid ng mga binti. Walang imik na naupo na siya doon. Tumingala siya sa langit at pinagmasdan ng mga bituin. Sa tanawing yon, bahagyang napangiti si Nick pero agad sinaway ng binata ang sarili niya. Anong ginagawa mo, Nick?
Nawala ang ngiti niya na maalala na marahil ang dating nobyo ni Krisa ang iniisip ng babae habang naroroon to sa dilim. Madaing inapakan ng binata ang silinyador ng sasakyan at mabilis umalis sa naturang lugar. Di niya tinangkang bumaba at kausapin pa ang babae. Bigla siyang nawala sa mood sa naisip. Ang tagal na. Ginawan na rin siya nito na hindi maganda tapos di pa rin niya magawang kalimutan. Ang martir naman niya. Ang daming lalaki, hindi lang siya. Himatok niyang biglang uminit ang bunbunan ng di sinasadya. Di na rin nagtagal si Krisa sa lugar. Ilang minuto lang siyang naupo doon at matapos na gumana ang pakiramdam, nagpasya siyang umuwi ng bahay. Kinabukasan, pumasok sa trabaho si Krisa na parang walang nangyari. Hindi niya ipinakita kung paano siya naging problemado. Kailangan niyang paghiwalayin ang personal niyang problema sa trabaho niya. Binating niya agad ang kanyang mga katrabaho na worried agad nang malaman ang nangyari sa ama. May pakpak talagang balita. Komento niya na maliit ngumiti. Di nagkwento si Krisa ng totoong nangyari. Alam kasi niya, wala rin namang maitutulong yon. Minabuti na lang niyang manahimik at hayaan na lamang sila. Ayos lang naman ako. Kinakaya naman at patuloy na kakayanin ko ang lahat. Mailabas ko lang si Papa kahit na hindi na may balik ang lahat. Pinal niyang saad na marinig pang ibang kuro-kuro ng mga ito. 10:00 ng umaga na may maghanap sa kanyang delivery rider para direktang i-deliver sa kanyang package na galing daw sa isang Nick Bentacourt. Puro ng pagtataka ang mga mata ni Krisa nang malaman iyon. Natatandaan niyang sabi ng abogado, ayaw na siya nitong makita pa, kaya naman ano pa to? Sigurado ka ba na para talaga sa akin ang package? Paninigurado pa ni Krisa, baka mali lang to. Opo, Miss Crisaline Aguilion po ang pangalan mo, tama? Oo, ako nga yun. Dan tama pong pinagdalhan at hindi po basta nagkamali, miss? Gusto nang matawa ni Krisa. Sa school pa talaga naka-address yun at hindi sa bahay? Walang ime, kuryosong binuksan ni Krisa ang package. May ilang mga katrabaho siyang nakikiusisa doon, ngunit nang tumikim siya, mabilis siyang nagpulasan upang tigilan ng makiusisa ko nung laman. Maliit na box ang tumambad sa kanyang mga mata. Muli pang nangunot ang noon niya. Di niya mahanap sa isipan na magiging dahilan ng abogado kung bakit papadalhan ng ganong klaseng alahas. Kung sakaling alahas man ang laman noon, hindi niya naman birthday. At isa pa mahalang alahas na yon, may diamond ito. Napailing na si Krisa. Di niya matatanggap ang bagay na yon. Kung isasanla mo yan sa pawn shop, malaking makukuha mong bayad. Komento ng isa sa kanyang mga katrabaho nang akala niya umalis na. Totoong diamond yan na mayayaman lang makakayang makabili, Teacher Krisa. Humilat siya sa mukha ni Krisa na hindi niya gustong marinig iyon. Ayaw niyang binibigyan siya o kumbaga nireregaluhan siya ng mga alahas, lalo na kung wala namang okasyon. Ilang beses niyang binaligtad ang buong package, naghahanap ng notes o kahit contact number lang nang nagpadala sa kanya. Bigo siya, walang nakita. Bakit niya naman ako bibigyan ng ganito? Magkaano-ano ba kami? Bayad ba to sa ginawa niya? Anong tingin niya sa akin? Bigyan lang ng ganito, ayos na? Ang baba naman ang tingin niya sa akin. Pagkatapos ng trabaho, pinili ni Krisa na magtungo sa Bentacourt Law Firm, kung saan si Nick nagtatrabaho. Isasauli niya yon. Di niya yun matatanggap. Baka mamaya isipin ng abogado yun lang katapat niya at uulitin lahat kung kailan niya gusto. Pakibigay na lang kay Attorney Bentacourt. Tulak ni Krisa sa malit na jewelry box sa counter ng receptionist. Pakisabi sa kanya na hindi ko kailangan ng mga ganyang bagay. Pakisabi rin na maraming salamat sa effort at hindi niya ito kailangan gawin. Confused siyang tinitigan ng receptionist. Medyo kilala kasi siya nito pero hindi niya maalala kung saan niya nakita. Pinili na lang din ng receptionist na wag nang usisain kung siya nga ba ang babaeng naalala na yon o hindi. Sige, miss? Hindi ko na kailangan sabihin ang pangalan ko. Kapag nabigay mo yan sa kanya, alam niya na agad kung sino ko. Okay po, miss. Paalis na sana si Krisa sa building na makita niyang paglabas ng elevator ni Nick. Kagaya ng unang beses siyang pumunta sa lugar ng tagpong iyon. Dala ng gulat ay mabilis na siyang nagtago sa likod ng mga halaman upang wag siyang makita ng abogado. May kasama itong babae na halatang mas bata pa sa kanya. Nakita na nga niya ito sa magazine. Kaagad na nagkabikig ang lalamunan niya na mapagtanto na si Natalia Bentacourt iyon. Ang bunsong kapatid ni Nick ang future wife ng ex-boyfriend niya na si Alex.
Bumigat ang pakiramdam ni Kriza. Ang ganda-ganda ng babae, kaya nagtataka siya kung bakit nahulog ito sa dati niyang nobyo. Gwapo rin naman si Alex, kaya nga minahal niya, pero sa status ng pamumuhay ay ang layo na ng agwad. Kalahating taon nang nakalilipas nang umuwi ito ng bansa, sa abroad ito nag-aral. Mabilis pa siya na in love kay Alex nang unang beses pa lang na nakita. Malambing na kinuha ng babae ang isang braso ni Nick. Kuya naman, ilang beses na nga kitang inimbitahan na kitaan mo naman ang fiancé ko, pero ni minsan ay hindi mo pa ako pinagbigyan. Ano bang problema? No engagement party namin, hindi ka rin nun pumunta. Nati, hindi ko na kailangan ng dahilan. Sapat na ang salita na busy ako at naiintindihan mo naman yon. Lihim na tawa si Kriza doon. Busy? Nasa bar siya noon, kaya't parang naging busy ang binata. Busy ka mo sa babae niya at sa alak. Di pa sabihin ng totoo. Kailan mo ba siya imimit? Maglaan ka naman ng oras kahit na saglit lang. Sige na, Kuya Nick. Kilala ko siya, Nati. Hindi mo na kailangan pa na ipakilala sa akin at isa pa. Ikaw naman ang pakikisamahan niya. Oras na ikakasal kayo, kaya bakit kailangan na sumali pa ako? Kahit naman pigilan kita, hindi ka makikinig sa akin? Kaya mo na yan. Bahala ka na. Wait lang. Paano mo naman nakilala si Alex, Aber? Malit lang ang mundo, bakit naman di ko siya makikilala? Talaga, iba pa rin ang formal na pagpapakilala sa kanya, kuya. Pag-iisipan ko. Tahimik lang silang pinanood ni Kriza. Hindi siya galit sa babae. Kay Alex siya nagagalit ng sobra dahil sinungaling ito at makapal ng mukha. Habang pinagmamasa ng magkapatid, doon niya napagtanto kung bakit ayaw tanggapin ni Nick ang lawsuit ng kanyang ama. Ayaw nitong mapahiyang lalaking minamahal ng kanyang nag-iisang kapatid. Tahimik na umalis doon si Kriza. Naunawaan na ang dahilan ng pagtanggi ni Nick. Nakita mo na ang totoong dahilan, Kriza? Tumahimik ka na sana sa pangulit sa kanya. Kastigo niya sa sarili habang papalabas na. Tingid sa kaalaman ng dalaga, pahapyaw na nakita siya ni Nick. Ngunit hindi siya nito hinabol at tinawag. Sa halip, nagtungo pa ito sa front desk para magtanong. Attorney Bantacourt? Iniwan po ito ng babae kanina para po sa inyo. Tinanggap yon ng binata at saka marahang tumango lamang. Salamat. Bumalik siya sa kanyang opisina. Marahas na tinapon ang jewelry box na yon sa loob ng kanyang drawer. Gusto lang naman niya itong regaluhan, pero ito ang kanyang nakuha. Tahasan siyang tinanggihan. Baka hindi man lang ito magpanggap at tanggapin ang peace offering niya nang sa ganon gumaan ang pakiramdam niya. Bakit? Iba ka, Chris? Bakit kakaiba ka sa mga babaeng nakilala ko? Ano kaya ang dahilan bakit tila malaking impact ni Kriza kay Nick? May pag-ibig na kayang nararamdaman si Nick sa dalaga? Ngayong alam na ni Kriza ang rason ng di pagtanggap ni Nick sa kaso ng ama, tigilan na kaya niyang binata? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.